tayo. Hiniling ko po na tumayo po tayong lahat. Simulan po natin sa ating awitan. Okay, bukas po tayo sa hymnal 38. Trust and Obey. Diyan na po ba lahat? Hymnal 38. Sige po, kantahin po natin lahat. Diyan na po ba lahat? Hymnal 38, Trust and Obey. Sige po, nandiyan na po lahat. Sabay-sabay po tayong umawi. Trust and Obey. Ready, sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. What we do is good will, He abides with us still, and we know who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but the sun quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but a torn we doth richly repair. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is best if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delight of His love until all on the altar we lay. For the faithful
ng Panginoon. Tabihan niyo po kami sa aming mga pag-aaral at pakikinig sa inyong mga salita, Panginoon. Ingatan niyo po ang aming mga attendees, mga kapwa manggagawa, mga kapwa miyembro ng kanyang simbahan sa kung nagpapahayag na pagpapakanin, Panginoon. Patawarin niyo po nawa kami sa aming mga kasalanan sa kukulang. Ito lang po hiling namin sa Panginoon Jesus. Amen. Sige po, tawagan mo po ating pastor para po sa ating Sunday school. Po, sino po ang nakakaalala ng huli nating inaral sa ating Sunday school? Sige, ano po ang nakakaalala nyo sa total depravity? Sige po, bago tayo magsimula siguro, Lori, lipat ka dito sa kabila. Charles, dito ka. Saka sila 5, saka si Kim dito ka sa kabila. Magintang tayo. Naku, may ano tayo. Ay, Po, bago tayo magsimula, assignment po muna. Sino mauna? Mga babae, lalaki. ano nga pala ulit yung... I think we Sabi natin, lahat ng taong pinanganak, o true or false muna, lahat ng taong ipapanganak, totally Depraved. depraved. True or false? True. Ngayon, sabi natin, yung mga babae, depensahan nila na tao, pagkatapos maligtas, totally depraved pa din. Ang lalaki, depensahan, hindi na sila totally depraved. Hindi kayo nag-aral, no? Nakalimutan nyo, no? Based sa mga mukha nyo, no? rated pastor. Naturo mo na yung pastor. Sige. Baliktad pastor. Yes or no, kami yes. Totally depraved? Pa rin. Yes. Sure ka? Sa lalaki, yes. And Hindi, ang sa mga babae, pagkatapos maligtas, men are still totally depraved. Sa mga lalaki, Hindi na. hindi still depraved ba? Sabi ko, totally depraved. Sa inyo, yes. Sa kanila, no. Sa amin hindi na depraved. Depraved pa rin, totally depraved. Bakit nyo tinatanong? Ibig sabihin, hindi nyo inaral. Alis ako. Sige. Unang magtaas ng kamay. Sige, Charles. ang naalala ko kasi tanong sa akin pastor, ano, yes or no? Yes. Ang tanong niyo po, pagkatapos maligtas ng isang tao, totally depraved pa rin siya. Ang tanong niyo po, yes or no? Ang sagot po, yes or no? Ang sabi niyo po, lalaki, yes. O sige, balik na rin natin. Total, hindi rin naman sila nag-awal. Alam ko sagot. O sige. O sige, alam mo sagot muna ka, yes or no? Na totally depraved. Pareho ang tao. Hindi na totally depraved ang tao kasi dahil tayo ay naligtas na, we are now able not to sin. Pag sinabing we are now able not to sin, ibig sabihin dahil yung Holy Spirit ay nasa atin na, may kakayanan na tayo sa habag ng Panginoon na paglabanan yung kasalanan. Sige, sagutin mo, Charles. Ano po yung mga pinagdaanan po natin pinag-aralan, naturo po sa atin ni Pastor na kahit na regenerate pa rin tayo, nakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Yes, yes. Hindi pa rin tayo, kumbaga, tawag dito, Pastor, depraved pa rin yung tao, pero Tutulungan ko sila, Charles, kasi total, lalaki naman ako kasi hindi ko lang tao. Okay? So para sa mga nakikinig online,
ano lang to, exercise para maasa yung isip, pero mamaya lilinawin natin kung ano yung tama at mali. Pero ngayon, sige, sasagutin ko yung sinabi mo. Sabi mo, hindi na tayo totally depraved dahil may kakayanan ka ng Not to sin. We're not to able sin. now You're able not to not to sin. sin. So why do you sin? Kasi nasa ano pa rin tayo, nasa laman pa rin tayo. Okay, nasa laman pa rin tayo. Define total depravity. Total depravity. Marred ng sin, yung Mark na bawat sin ang ating mind, ang ating will, ang ating emotion. So right now, are you saying na hindi na marred ng sin yung mind mo, yung heart mo, yung will mo ng kasalanan? So, Meron pa. mamaya na lang tayo alas 3 sa mga bata. Kaya may mga kasama. Meron pa din. Kaya nga, ang sinabi ko, So, we totally are now- depraved ka pa din. Hindi na totally. Bakit? Kasi nananahan na sa'yo ang Panginoon. Pero ang lahat, Holy ano ba ang Spirit. definition mo ng total depravity? Na bawat faculty mo, dinumisa ng kasalanan. So ngayon ba sinasabi mong lahat ng faculty mo may dungis pa rin ng kasalanan? Yes or no? Di ba nga? Hindi, yes or Sa, no sa muna. salvation kasama regeneration. Ang tanong ko muna, yes or no, lahat ba ng faculty mo may dungis pa rin ng kasalanan? Kung dungis, may dungis. Yes Pero- or no? May dungis? Yes. Oh. Oh, may dungis kasi we're still in the flesh. So by logic, by definition, totally depraved ka. Hindi na totally. Bakit? Tandaan nyo, hindi ko sinasabing utterly depraved ka. Pinag-uusapan lang natin totally depraved. Na lahat ng faculty mo may dungis ng kasalanan. Yung mga babae doon. Ito na mga Hindi na tayo totally depraved. O Lola Joy, ikaw naman sumagot. Sige, Lolo Mac, tulungan nyo ako na i-defend na totally depraved pa rin tayo. Bahal, pag tinanong ka mga ni Pastor, I invoke my right. Isang point pa din na depraved pa rin talaga. Hindi natanggal yung simple nature ng tao. Still may old man pa rin siya sa kanyang katawan. Continuous ang sinning, yung mga sinasabi ko rin, talagang totally depraved pa rin siya. Tuloy-tuloy. Pangalawa Joy. Totally depraved siguro. Ang sa amin ba, pag nagbukas na maligtas tayo, hindi na Hindi na- tayo hindi. makanin sa brave yung sa amin, di ba? Yes. Ako na, ganun tayo. Maybe, hindi na tayo, Hindi pwede maybe, so ano lang yan. Akala na tayo yung night. Sige, hindi na kami, hindi na tayo totally depraved. Dahil wala na sa atin yung lumang katauhan natin yung ating lumang pagkatao. Kumbaga, binigyan na tayo ng Panginoon ng panibagong pagkatao. Pastor, tanong kay nanay, sinasabi mo ba na pagkaligtas na wala na ang simple nature? Hindi nawawala. Oo. Ibig ko magkasabihin, nasa atin po ng sinful nature, pero since na-save tayo ng Panginoon, nasa atin ng salvation, meron na tayong kakayahan na i-repent yun. At yun, i-repent yun sa Panginoon. Sophie. Dito nga pala kay Lola Joy. Coaches, dito kami. Ito yung yun namin eh. Kaya namin different. Diba sabi nga sa ano po, sa Bible, sa New Testament, 1 Corinthians 3:16 po yung marami. Wala na yung dating tayo, kundi, ano yun? Napalitan na ng Pero all things are new. Opo. Yun, kumbaga, siyempre po, pinagod din tayo ng Panginoon. Kumbaga, ano rin, ano yan? Meron din tayong
nasa process na tayo para unti-unti baguhin na rin yung sarili natin. Kasi talaga din na tayo, sa akin talaga din tayo totally deprived talaga eh. Dahil nga, yun na nga, gano'n na tayo ng Panginoon eh. Binigyan nila tayo ng bagong spirit ba, gano'n. Tanong dyan. Charles, sagutin mo. Pero tanungan ni Pastor, di ba? Nakakawa pa rin ang Pastor. So Lola Joy, bakit kaya kung gano'n, bakit sabi ni Paul? Gusto po yung mga bata. Mawalan lalaki dyan. Candy. Dito Mawalan lalaki dyan. Dito lang. Kung gano'n, bakit sabi ni Paul, ginagawa ko pa din yung mga bagay na ayaw kong gawin? Oo. Totoo yun kasi nasa sinful nature pa tayo. Ang ibig ko bang sabihin, hindi na tayo totally depraved. Kasi di ba, depravity is patay ka sa espiritu. Tapos nung niligtas tayo ng Panginoon, binuhay na yung espiritu natin into ano bang klaseng spirit yun? Yung hindi human spirit, yung sa Panginoon na spirit. Holy ang ganon. Hindi ko naintindihan yung gano'n na naintindihan. Ayun. Para nagiging batayan kasi ni nanay, nakakagawa ka na ng mabubuti, nakakapili ka na gumawa ng tama. Pero tandaan nyo, kahit mga unbeliever, kaya nilang gumawa ng mabuti at tama. Huwag yun ang magiging batayan nyo. Sorry. Yung tayo, total depraved tayo, we are able to sin. So, parang kumbaga ang lahat ng ginagawa na we are unable not to sin. we are unable not to sin. Kumbaga lahat ng ginagawa natin, ang gusto ng flesh natin, ang gusto ng mind natin, kasalanan. Pero, dahil sa regeneration, binuhay tayo ng Panginoon yung pusong bato natin, pinalitan niya yung inano niya tayo, nirenew niya tayo, yung mind natin, tapos we were born again. Ngayon, dahil doon at yung Holy Spirit ay nasa atin na, nandun pa yung pagkakasala natin, pero hindi na totally depraved. Oo. Hindi Okay. naman. Charles, sagutin mo. Hindi, may ano lang ako sa Pastor. Yung insight ko po. Yung di ba po, bilang isang Kristiyano, able pa rin tayo makagawa ng kasalanan. Naisip ko lang po na mawawala lang yung pagiging depraved natin once na mamatay tayo. Or Ano ba yan? Tanong ba yan? O sagot mo sa debate? hindi po, kasi Oo, kumakampi ka na doon. hindi po kasi Lilipat na daw siya kasi dito. bilang tao, habang nabubuhay pa tayo dito, hindi posible na hindi tayo magkasala. So ang punto mo, dahil nagkakasala talaga tayo, we are still totally depraved. O sige, based sa mga narinig nyo, bibigyan ko kayo ng chance pumalit ng side. Sino ngayon ang naniniwala na pagkatapos maligtas, totally depraved pa rin siya? Taas kamay. Taas kamay. Tapos pagkasala o maligtas. Pagkatapos maligtas, totally depraved pa din. Hindi na totally. Hindi na totally. Okay, explain natin. Tamang sagot ay, Charles? Sa tingin mo, ano ang tamang sagot? Totally depraved ka pa rin o hindi na? Sa akin lang, bahala na kung mali. Totally depraved, Pastor. Sige. Ikaw, Lola Joy, ano talagang tinatayuan mo? Sa tingin mo, totally depraved o hindi na? Once na naligtas tayo, hindi na tayo totally depraved. Totally depraved. Ikaw, Novis. Totally depraved. Totally depraved pa rin. Lolo Ma. Ikaw. Totally depraved pa rin? Hindi na totally. Ang sagot ay, Dagdagan ka lang, Pastor. bumawi Ano lang, totally depraved, tapos mawawala yung total depravity sa pagkamatay. Pero
the moment of salvation, we are no longer totally Oo. depraved. Bakit? Explain natin. Yeah. Okay? Una, sabi natin, yung total depravity, it means na yung kasalanan, kinurap yung bawat aspeto ng human nature natin. Intellect, will, emotion, at yung ating body, yung ating katawan. Sabi natin, it does not mean that people as bad as they can be. That is the reason kung bakit kahit mga unbeliever, kaya nilang mahalin yung asawa nila, yung anak nila, magpakadisente sila. Pero ang ibig sabihin ng total depravity, walang parte ng ating pagkatao ang hindi nadungisan ng kasalanan. Na kung wala ang grasya ng Panginoon, hindi natin siya kayang piliin. Now, tingnan natin, bago tayo maligtas, ano yung estado natin? Sabi natin, bago tayo maligtas, you are dead in sin. Dead in transgression, in trespasses, in sin. Hindi mo kayang mag-respond sa ating Panginoon unless kumilos ang soberanong kamay ng ating Panginoon, mangyari yung regeneration na ibinibigay ng Holy Spirit. At yun yung tinatawag natin irresistible grace. Pero pagkatapos mong maligtas, hindi ka na totally depraved. Bakit? Unang-una, during the regeneration, you have been given a new heart. Binigyan ka ngayon ng ating Panginoon ng isang bagong puso. You are made spiritually alive. Binuhay ka ng ating Panginoon. Ngayon, yung mga pinupunto kanina nila Charles na bakit pa rin tayo nagkakasala? Tandaan natin na kung saan meron pa rin tayong tinatawag na remnants of sin. O sa iba, tinatawag nila yung indwelling sin. O yung pinaka-gamit na salita. Ano? F. Flesh. Ibig sabihin, si Paul, bilang mananampalataya, nung sinabi niya na kung saan, ginagawa ko pa rin, nagagawa ko, hindi pala ginagawa, nagagawa, yun yung pagkakaiba. Nagagawa ko pa din yung mga bagay na ayokong gawin. Now, ano ang sinasabi dito ni Paul? Ibig sabihin niya, hindi ibig sabihin niya na totally depraved pa rin si Paul. Sinasabi niya, even though binigyan tayo ng bagong nature ng ating Panginoon, bilang mga Kristiyano, we still struggle sa ating old nature, which is also yung remnants of sin, o tinatawag nating flesh. That means, totoo, nang ibig sabihin ng total depravity, lahat ng parte o aspeto ng pagkatao mo, may bahid ng kasalanan. After salvation, sin still touches every part of our faculties. Now, Pastor, ang definition natin ng total depravity, it touches all parts ng ating pagkatao. Kung ganun pa rin, after kaligtasan, bakit mo ngayon sinasabing you are no longer totally depraved? Simple lang. Although sin still touches every part ng ating pagkatao, it no longer rules us. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Hindi na tayo spiritually dead. Buhay na tayo sa ating Panginoong Kristo. Before salvation, the main difference is, before salvation, sin is your master. After salvation, Christ is your master. At totoo, nandun pa rin yung kasalanan, nagre-remain yung kasalanan, but it should not and cannot reign and master over a Christian. Malinaw kung bakit hindi na tayo totally depraved? Okay, may question against? Lolo Ma. Ang sabi, yung dugo ng Panginoon, inulasan lahat ng kasalanan natin. Past, present, and future. Paliwanag mo nga na iba't may remnants pa yung kasalanan.
Ba't may natira pang kasalanan? Kung hinugasan ka ng ating Panginoon, Oo. o binayaran niya yung lahat ng kasalanan mo. Sige, Char. Sanctification. Okay. Yung context kasi no, nibabato yun sa inyo, yung ginagawa ni Lolo Mac, kasi out of context yun. Babato yun ng iba sa inyo para malito kayo. Pero yung context ng sinasabi ni Lolo Mac, atonement. Okay? Yung paghuhugas na yon, mas related yon sa justification, yung positional standing. Yung kasalanan ngayon, na kung natitira, paglaban natin sa flesh, ito yung practical, day-to-day basis. Malinaw? Okay. So, nililito lang kayo ni Lolo Mac. Okay? Sige, may tanong bago tayo pumunta sa unconditional election. Bibilisan lang natin kasi maubusan tayo ng oras. Basta ano pong ibig sabihin po ng remnants? Tira. Tira. Residue. Residue. Lata. Lata. May remnants pa rin tayo ng kasalanan. So, ang mangyayari after salvation, wala na yung dominion of sin. Pero yung corruption of sin, nandito pa rin sa ating katawan. Until such time, we reach glorification na sinasabi ni Charles. Pastor, bakit kaya hindi na lang ginawa ng Panginoon na, for example, yung isang tao na kakilala ginawa niyang anak, tapos wala na lang siyang tinarang kasalanan, tapos kumbaga glorification na ang gawin? Sige. Una, kung gagawin man yun ng ating Panginoon, saan mo ngayon ilalagay yung accountability mo bilang anak niya? Bilang taong niligtas niya at kinamatayan niya. Saka in the first place, habang nandito ka ngayon, sasabihin mo ba na, Lord, kasalanan mo, nagkakasala pa rin ako, hanggang ngayon, sana glorify mo na lang ako kaagad. Samantalang now, tandaan mo, sabi natin, binigyan ka ngayon ng ability ng Panginoon not to sin. Anong excuse mo ngayon? At bakit ang parang sinisisi natin, dapat glorify mo na lang kaagad ako? Kasi yun yung line of thinking ng sinasabi mo, bakit kaya hindi na lang ako agad glorify ng Panginoon? Eh di sana hindi ako nagkakasala. Well, in the first place, tinanggal na nga ng Panginoon yung dominion of sin sa'yo. And that should be enough para hindi ka magkasala. Now, you have the accountability. If you have given the ability, binigyan ka ng bagong puso, binuhay yung kaluluwa mo, you have been given a new nature. Wag yung Panginoon yung sisihin mo. Hindi ko naman sinisisi. Kaya nga tayo may battle. Kaya dapat araw-araw tayong lumalaban. Nasagot ko ba ang tanong mo? Question pa, bago tayo mag-unconditional election. Na medyo mabilis, unconditional election. Tama, unconditional election. Mabilis na lang to kasi talagang hinimay na rin naman natin to dati. Meron? Kung wala, start na natin yung unconditional election. Sa ating mundo, kapag pinipili ka, whether sa eskwela o kahit saan man, madalas napipili ka kahit nasa trabaho, na-hire ka, tinatanggap ka, dahil may nakikitang maganda sa'yo yung taong pumipili sa'yo. Pero when it comes sa ating Panginoon, God's choice, pagdating sa kaligtasan, paulit-ulit naman na natin itong inaaral, hindi yan katulad ng sa tao. Yung pagpili ng Panginoon hindi nakabase sa kabutihan, sa talino, sa pananampalataya. Instead, yung kanyang pagpili nakaugat lamang sa kanyang grasya at pag-ibig sa mga taong kanyang hiniram.
At itinuturo natin na kailan nagsimula ang unconditional election? Eternity past. That even before the foundation of the world, namili na ang ating Panginoon ng kanyang mga ililigtas, naaayon sa kanyang soberanong kagustuhan. At sa una, mahirap lunukin yung katotohanan na ito, lalo na kapag nagsisimula pa lang tayo sa pananampalataya. Pero dapat, at the end of the day, hindi discomfort ang ibibigay sa iyo nito, pero comfort na kung saan yung kaligtasan mo ay hindi nakabase sa isang bagay na nawawala sa iyong sarili. So what does unconditional election means? Pag sinabi natin election, ibig sabihin yan to choose, pagpili, paghiram. God's choice, sabi natin, was made in eternity past. Dahil ang sabi sa Ephesians 1:4-5, He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption. This means na yung plano ng ating Panginoon ng pagliligtas sa mga taong kanyang hinirang, hindi yan isang afterthought na habang tumatakbo ang mundo, sa kanya naisipan na kung saan ay pipili ako ng mga taong aking ililigtas. Hindi yan isang bagay na nag-decide siya nang makita niya tayo that we are trying our best na lumapit sa kanya. We are trying our best na maging relihiyoso. Sabi dito, long before na maipanganak ka o malikhaman ang mundo, determined na ng ating Panginoon ang kanyang mga ililigtas. Pangalawa, alam natin na unconditional, dahil pag sinabi natin unconditional, anong ibig sabihin nun? Walang basihan. It is not based on our works or merit. Hindi yan nakabase sa ating kabutihan, sa ating points, sa pag-iipon natin. Hindi yan nakabase sa potential mo. Hindi yan katulad ng tao na kapag nakakitaan ka ng potensyal, i-hire ka, pipiliin ka, hindi. Dahil pag may nakita, kahit isang bagay lang ang ating Panginoon sa bawat isa, hindi na yan magiging grasya. Hindi na yan unconditional. The reason kung bakit unconditional ang election, dahil nakatie up yan sa grace ng ating Panginoon. Now, sabi sa Romans 9:15-16, I will have mercy on whom I have mercy. Kaaawaan ko ang gusto kong kaawaan. Bibigyan ko ng compassion ang gusto kong bigyan ng compassion. Ibig sabihin na ang kaligtasan hindi reward for our effort. Hindi mo kinita ang Panginoon halfway. Kung nandito siya, nandito ka. Nagkita kayo sa gitna. Hindi. Siya yung bumaba, siya yung nag-abot, siya yung nagbigay ng kaligtasan. Dahil kailanman wala tayong kakayanan. Dahil inaral natin sa total depravity na tayo ay patay. Now, inaral na rin natin na nakadugtong nito sa salitang for knowledge. Kapag sinabi natin for knowledge, hindi ito isang foreseen faith. Na dahil nakita ng Panginoon na mananampalataya ka o mananampalataya ako, kaya niya ako pinili. Namampalataya tayo, pinili natin siya dahil siya ang unang pumili sa atin. Dahil kapag nag-antay ang Panginoon at sinilip niya ano ang gagawin mo, yung desisyon niya, hindi mo na mako-consider na sovereign. Anong ibig sabihin ng sovereign? Lagi natin pinapaulit, Charles, sige. Hindi na makapangyarihan. Walang kapantay. Walang kapantay, that's omnipotence. Although, kadugtong yun ang sovereign, kaya siya sovereign kasi omnipotent siya. Pero ano ang sovereign? Total control. Siya ang nasusunod. Siya ang pumipili. Nasa kanya ang lahat ng karapatan na gawin kung ano ang kanyang gusto.
Kaya nga ang tawag sa isang hari, sovereign. He can choose freely. Ngayon, kung nakabase sa pananampalataya mo, yung pagpili niya, kaya mo ba ngayong sabihin na soberano siya? Na kaya niyang mamili kung sino gusto niyang piliin? Hindi. Mangyayari nun, mapipilitan siyang piliin lahat ng tatanggap sa kanya. Pero kung kabaliktaran, na siya yung unang pumili, nasa kanya yung lahat ng karapatan, at ikaw yung tatanggap, ikaw yung susunod sa kagustuhan ng hari, pasok yun sa pagiging soberano ng ating Panginoon. Now, yung choice ng ating Panginoon, although it is not based on anything on us, it is based sa kanyang love and purpose. Nakabase yan sa pag-ibig at kagustuhan ng ating Panginoon. Ang punto, alam ko ba kung paano namili ang Panginoon? Hindi. God's election is a mystery. Dahil kahit ako ang tatanungin nyo, hindi ko alam bakit niya tayo kailangang piliin. Wala namang kapili-pili sa atin. Pero isa lang yung sigurado natin ang gagaling yan sa pag-ibig ng ating Panginoon. Bakit niya tayo inibig? Dahil gusto niya tayo ibigin. Walang ibang dahilan. Walang kaibig-ibig sa'yo, pinili ka niya, ginusto ka niyang ibigin. Yun lang yung dahilan ng eleksyon. Sa kagustuhan at kapritsyo ng ating Panginoon. Although, nakabase yan sa kanyang pag-ibig, pero kailangan natin tandaan na yung pagpili niya, it has a purpose. At ano yung purpose ng ating Panginoon? For His glory. For His glory. Hindi kanya pinili dahil special ka. Hindi kanya pinili dahil isa ka sa magiging magagaling na tagapaglingkod ng ating Panginoon. Hindi. Pinili kanya para ma-display niya yung kagitingan at glory niya sa isang buong mundo. At now, ano yung application nito sa buhay natin? Yung katotohanan ng unconditional election, kailangan, katulad ng total depravity, it should humble us. No one can say that God chose me because I am better. God chose me dahil mas mabuti ako, mas mabait ako, mas mapagbigay ako, mas matulungin ako. Hindi. It should humble you. Dahil ang pwede mo lang sabihin, pinili ako ng Panginoon even though hindi ako karapat-dapat. But at the same time, it should comfort you. Sabi ko nga kahapon sa ating Bible study, kung yung kaligtasan ay nakabase sa pagpili ng ating Panginoon at hindi sa ating kabutihan, meron tayong security. Dahil yung kabutihan natin, kahit tayong mga Kristiyano, baka kinabukasan, wala na yung ating kabutihan. Now, what unconditional election does not mean? Conditional election does not make God unjust. Hindi niya ginagawang unfair o unjust ang ating Panginoon. Pag sinabi nating unfair o unjust, ang ibig sabihin niya, ibibigay o hindi ibibigay ng Panginoon yung deserve natin. Kung nga rin, dalawa kong anak, binigyan ko yung isa, sasabihin niya, unfair. Bakit siya meron, ako wala? Pwede niya lang sabihin yun dahil pareho ko sila anak. That would make me unfair. Pero, ano ba yung deserve ng bawat isang tao? All people deserve to go to hell. Lahat tayo hell-bound. Lahat tayo makakatanggap ng judgment. But the fact na nagbigay ang ating Panginoon ng mercy, hindi yan injustice. Ang tawag dyan, grasya. Ngayon, kung lahat ng tao na nandito, at ginawa ko na rin naman tong illustration, meron akong 1,000 rito. May ginawa ka ba para ma-deserve mo yung 1,000 ko? Wala.
Lahat kayo walang ginawa para ma-deserve yung 1,000 na nandito sa aking bulsa. Kung bibigyan ko man si Kisha ng 1,000 ngayon, may karapatan ba kayong questionin yung pagbigay ko sa kanya? Wala. Unang-una, ako yung may ari. Pangalawa, wala kang ginawa para makuha mo yung 1,000. Kung gusto kong magregalo sa kahit kanino nandito ngayon, ako yung may karapatang magdesisyon dahil sa akin yung pera. Does that make me unjust or unfair? Sige, brother. That makes you sovereign. That makes me sovereign. Plus, that makes me gracious. Dahil hindi ko naman siya kailangan bigyan, hindi siya karapat-dapat bigyan, pero ginusto ko siyang bigyan. That is grace and sovereignty. At dahil wala akong basihan, hindi sa kanya, hindi sa inyo, sa harap ko, pantay-pantay kayo, ginusto ko lang talaga siyang bigyan. That makes my choosing unconditional. Pastor, that makes you rich. Siya mag-libre ka mamaya. Example lang yun. Happy birthday. Dagdag points. Now, babalansin din natin. Election does not eliminate, ito yung mga hindi natin nabanggit dati, human responsibility. Maraming tao ang kung saan ayaw din nila piliin yung unconditional election at binabato to sa atin ng napakaraming grupo. Sinasabi nila, kung namili na ang ating Panginoon, ibig sabihin, wala na tayong responsibilidad na makinig, mag-share, manampalataya, magsisi sa ating kasalanan, dahil kahit ano namang mangyari, yung mga taong pinili, maliligtas. Pero tandaan nyo, naalala ko, nabasa ko yung preaching ni Spurgeon. May nagtanong sa kanya, paano mo pagbabatiin o gagawin magkaibigan yung sovereignty ng Panginoon at responsibility ng tao? Sabi ni Spurgeon, bakit ko sila pagbabatiin when in the first place, hindi naman sila nag-away? Perfectly balanced ang sovereignty ng Panginoon at responsibility ng tao. Totoo, namili siya. Pero sa Acts 17:30, kinumand ng Panginoon ang bawat isang tao na magsisi sa kanilang kasalanan. Matthew 11:28. Totoo na namili siya, pero iniimbitahan ng Panginoon ang lahat ng tao to come to Him na mayroong pananampalataya. Romans 10:9. Ang sabi ng Panginoon ay ni Paul, if you confess with your mouth na siya ang Diyos, na si Jesucristo ay Panginoon, and you believe in your heart that He was raised from the dead, you will be saved. Nawala yung punto. Totoo, namili ang Panginoon. But God's election, God's unconditional election, it works through our response, which is faith and repentance. Yung pagpili niya, hindi niya kinakancel out yung responsibility ng isang tao. Meron ba kayong tanong doon? Wala. Pastor, kung kunwari unbeliever ako, tatanungin ko, namili na ang Panginoon ako talagang makasalanan ako kung wala naman na, hindi naman na ako pinili. Gagawin ko na lang kung ano ang gusto ko. Kumbaga hindi na niya ipiplis ang Panginoon. Una, paliwanag muna natin yung balance ng responsibility ng tao at yung pagpili ng ating Panginoon. Pagpili ng Panginoon, actually ito yung magandang balance eh. Hindi mo nga magagawa yung responsibility mo kung wala yung kanyang pagpili. Hindi ma-enable yung faith at repentance kung hindi ka muna mare-regenerate. Doon ngayon nanggagaling yung tanong nung
tinatanong ni Lori, ibig bang sabihin yan, hindi na ako mag-e-effort, hindi na ako tatanggap, kasi namili lang naman ang ating Panginoon. Kung sino yung kanyang pinili, yun lang naman yung tatanggap. Na para lang silang mga robot, na dahil pinili sila, tatanggap sila. Ako, dahil hindi ako pinili, hindi ako tatanggap. We are all like puppets and robots sa kamay ng ating Panginoon. Yun yung pinaka-puso ng tanong. That brings me to my next point. Good segue. Election does not make us puppets. Yung another misconception, yung tanong mo, sinasabi niya, ginagawa tayong puppet ng election na wala tayong choices sa ating buhay. That whatever we choose, dahil namili na ang Panginoon, yun na yun. Wala na akong magagawa. But the Bible tells us, yung mga tao, that they make real decisions for themselves. Decisions that matter para sa kanilang kagustuhan. Pero nagtatay-in pa din yung sovereignty ng ating Panginoon. Bibigyan ko kayo ng isang example. Nung ibinenta ng mga kapatid ni Joseph si Joseph sa Egypto, pinilit ba sila ng Panginoon na yun ang desisyon nila o sila may gusto nun? Sila may gusto nun. Pero ginamit yun ng Panginoon para sa kabutihan ni Joseph. Yung responsibility nila, ginamit ng Panginoon for His sovereign. Hindi ibig sabihin soberano ang Panginoon. Hindi ibig sabihin namili ang Panginoon. Kasi yung tanong mo, it takes out yung responsibility ng tao sa kanyang sariling kaluluwa. Tandaan mo, you are responsible for your own sin, for your own choices. You go to hell because of your own sin. It will be unfair kung ang ginawa ng Panginoon, mapupunta ka sa impyerno dahil sa kasalanan ni Adan. That would make God unfair. Pero you go to hell because you choose to sin. Not because hindi ka na-regenerate ng ating Panginoon. Now, sa line of thinking nila na hindi naman ako pinili ng Panginoon eh. Kaya ako mapupunta sa impyerno, yun eh. Hindi ka mapupunta sa impyerno. Pero hindi ka pinili ng Panginoon. Mapupunta ka doon dahil pinili mong magkasala. And the longer you deny God, you are hardening your hearts. And mas lalo mong ine-ensure yung eternal destiny mo balang araw. Ano lang, dun sa example mo kay Joseph. Binenta siya, di ba? Naging slave, nakulong, at kung ano-anong pangit yung Napagbintahan pa siya. oo, ginamit siya ng asawa ni Potiphar para ano, kaya kung ano yung pangit yung naganap sa buhay nila. Matao. Kaya nagiging attitude minsan, ano pang magagawa ko? Hindi mo ako pinili. Kasi nami-miss nila yung isang point natin yung purpose ng Panginoon. After nung lumipas, nakita ng buong, up to now sa present, kung nabasa natin yung kay Joseph, kung pag-aaralan lang natin, makikita natin nandun yung purpose ng Panginoon, doon nakita. Even yung mga kapatid niya, nung namatay ang tatay nila si Jacob, humingi pa sila ng tawad. Nandun pa rin yung purpose If it weren't for Joseph, patay din sila sa gutom Yung purpose ng Panginoon kasi mahalaga makita rin Saka, balik rin natin ngayon ang sitwasyon. Kasi yung example na binigay mo, sa isang tao na hindi mananampalataya na wala akong choice Hindi ako pinili, wala na akong magagawa, gawa na lang ako ng masama. Kung balik rin ko, balik sa yung tanong. Ikaw ba, bilang tumanggap sa Panginoon, pinilit ka ba ng Panginoon tumanggap? Hindi. Kaya gusto kong ituro yung tamang definition ng irresistible grace. Dahil sa pakaraming Kristiyano, ilang ulit ko nang narinig yung mga preacher na sinasabi ang irresistible grace, grasya ng Panginoon na hindi ko kayang tanggihan. Mali.
Na para bang pinilit ako ng Panginoon, hindi ko pwedeng tanggihan, tatanggap ako, pinilit ako. Walang taong pupunta sa langit na kinaladkad ng Panginoon. Puwersa. Na pinuwersa. Yung ibig sabihin ng irresistible, dahil mababaw yung pagkakaunawa ng mga tao sa irresistible, hindi yung pagpilit, hindi yung hindi ka pwedeng tumanggi. Irresistible, kumari sinabi ko, irresistible yung amoy ng pabango. Anong ibig kong sabihin doon? Sobrang bango nung pabango. Pag sinabi mong irresistible grace, sobrang ganda ng grasya ng Panginoon. Hindi mo matanggihan, hindi mo mapigilan yung sarili mo na yakapin yung grasya ng ating Panginoon. Yun yung irresistible. Lagi kasing negative yung connotation nila sa salitang irresistible. Nawala yung punto. Nung iniligtas ka ng Panginoon, kung babalik rin natin yung situation, hindi ka pinilit ng Panginoon. You freely chose God. And that perfectly balances yung sovereignty ng Panginoon at responsibilidad mo bilang isang tao. Pastor, is irresistible grace. Yun din ba yung madalas na sinasabi? Actually, hindi ba ipaliwanag ito ng marami? Sasabihin nila yung ganda ng Christ. The beauty of Christ. Yes. Pag tinanong mo iba, ano ba yung sinasabi mong beauty of the Christ? Hindi nila masabi. Yun yung irresistible grace. Now, para mabalance out yung tanong mo, saka yung sinasabi natin sa irresistible grace, dahil ayoko masyadong mag-overlap to. Election does not erase our will, our choice, but it heals our will, so our will truly desire God. Dahil through election, yung mga pinili lang ng Panginoon, yung re-regenerate niya, na magtatama ng ating mga puso na yakapin ang ating Pastor, tanong lang po. Di po ba, tinuturo or sinasabi niyo po sa amin na walang reliyon o makakapagligtas sa atin? Hindi relihiyon ang nagliligtas. What if po kung yung ibang tao is nasa ibang denomination? Like, yung iba INC, yung iba Catholic, yung iba born again, or yung anumang klaseng denomination in Christianity. So, possible pa rin po ba na piliin sila ng Kung pinili sila ng Panginoon, hindi, Ay, pasok po. Welcome. Welcome po. Mama siya, sabi mo sunduin mo. Kung pinili sila ng Panginoon, kapatid, ibig sabihin mo, yung daan ng kaligtasan na matutunan nila at yayakapin nila, yung katotohanan, na Panginoon lang ang nag-iligtas. At aalisin sila ng Panginoon sa maling denominasyon. Di ba, ganyan din naman ang nangyari sa iyo. Pero hindi relihiyon ang nag-iligtas. Hindi grupo, hindi Baptist, hindi Katoliko, hindi INC ang nagliligtas. Panginoon lang ang nagliligtas. Kung nandun kayo, yun din yung tanong ni Ate RG kahapon. Sabi ko, paano nyo malalaman yung isang tamang katuruan, yung isang tamang grupo, yung isang tamang simbahan? Kung hindi simbahan, hindi tao, hindi pastor, hindi pare yung tinataas nila, kung hindi yung ating Panginoon. Ayun, tapusin na natin yung ating lesson bago tayo mag-worship service. Ano ngayon yung application ng pagpili ng Panginoon? Una, bibigyan ka niya ng security sa kaligtasan mo. Na dahil hindi nakabase sa kabutihan mo yung kaligtasan mo at nakabase yan sa pagpili ng Panginoon, ibig sabihin hindi nawawala ang kaligtasan. The moment na mawala ang kaligtasan, ibig sabihin niya nawawala din yung desisyon ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi ko nga, it should keep us humble. Kung ikaw pinili ka ng Panginoon, niligtas ka niya, tumanggap ka, naging Kristiyano ka, hindi dapat maramdaman sa bawat isang Kristiyano na mas mabuti ka kesa sa ibang tao. Wala tayong karapatang magmayabang. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, wala tayong ipinagkaiba doon sa mga taong nasa labas.
Yung tanging pagkakaiba lang natin sa kanila, kinaawaan tayo ng ating Panginoon. Kaya wala tayong karapatang magmayabang na kami mabuti, kami banal, kami ganito. Hindi. Dapat mong maramdaman na nawawala rin sila katulad mo noon. Kaya kailangan namin magbahagi sa kanila ng salita ng ating pangatlo. It should strengthen yung evangelism ng ating iglesia. Sabi nung iba, kung namili naman na ang Panginoon, bakit pa tayo magbabahagi? Maliligtas at maliligtas naman sila. Election does not discourage evangelism. Amen. Election should encourage it. Kung alam mo may pinili ang Panginoon, magsipag kang mahanap yung mga pinili ng Panginoon. Amen. Magbahagi ka ng salita ng ating Panginoon. Higit sa lahat, you should respond with worship and holiness. Kung wala kang makitang kabutihan sa sarili mo, pero pinili ka pa rin ng Panginoon, iniligtas ka pa rin ng Panginoon, bakit hindi ka magbigay puri sa ating Panginoon? At higit sa lahat, ba't hindi tayo mamuhay ng may kabanalan? Imposibleng nagkamali ang ating Panginoon. At dyan muna natin tatapusin ang ating Sunday School. Meron pa bang habol na tanong bago tayo mag-break? 2-minute break para sa ating worship service. Wala? Insight lang po, Pastor. Di ba naturo niyo rin po sa amin yung meaning talaga ng John 3:16, which is yung word na tinutukoy doon is Hindi lahat ng tao. hindi lahat ng tao, kundi sa buong mundo may pinili po doon ng Panginoon. So, yung ko lang po na pagtanong na kung ano talaga yung real meaning ng John 3:16. Kasi po, yung iba po kasi na misinterpret yung ibig sabihin ng word. Kumbaga, ang tinutukoy nilang word, yung sarili nila kasi makamundo. So, ayun. Sige po, sino pa po? Sige po, kung wala na, ilingin natin si Lolo Mac. Tapusin tayo sa tanong. Well, let us pray. Ang mga dakilan Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa oras ng aming pag-aaral, sa lahat ng mga bagay at prinsipyo aming natututunan. Dalangin namin ang mga kasamay pang iglesia na tunay na naglilingkod sa inyo. I-keep niyo po ang katahimikan kayo sa ating panambahan, paging katanggap-tanggap po ito sa inyong harapan. Muli ang mapatawad, patuloy kaming ituwin sa lahat ng aming kamalian. Ito ang samot dalangin sa dakilang pangalan. Amen. Sige po, break lang po tayo, 3 minutes, bago po tayo mag-start ng worship service. Mas, tayo nga lang po isang Hello po.